Magpahinga muna tayo sa impeachment, mga kababayan. Dumito muna ho tayo sa Maynila. Ano, mga bossing? Si Yorme, nakabalik na. Di ba? Ano ang nakita nyo sa Divisoria ngayon? Less money. No? Less, Nesmali. Yan, sasabihin ni Yorme. Nesmali na, ha? Ang Divisoria. Maayos na. No? Balik, kumbaga. Nung panahon nga naman, nung sinundan niya, talagang talaga hong dumumi at ang daming basura. Ngayon eto, pagpasok po ni Yorme, mga kababayan, sa loob ng munisipyo ng Maynila, lalo na doon sa kanyang opisina o magiging opisina na iniwanan po ni Hanilet, ni Hani Lacuna, mga kababayan, ito po ang tumambad kay Yorme, mga bossing. 2 bolt, no, na malalaki ho, mga kababayan. Parang bangko, parang bangko ho, mga kababayan. Sabi ni MCA, Vocal Studio, naka-state of health calamity ang Maynila now. Biruin mo, not 1, but 2 bolts, no? Anong ginagawa ng 2 malalaking cash bolts na ito? Kailan pa naging City Treasurer Office o bangko ang opisina ng isang alkalde? Paano nga naman, ano po gagawin dyan? Bakit kailangan, para magkaroon ka ng bolt sa iyong bahay, sa iyong opisina, ibig sabihin, merong mga kumbaga, meron kang mga itinatagong mamahaling mga gamit at importanteng gamit. Sabi ni Elaine Bercasio, bias naman tong vlogger na ito. Magbalita. Kanyong totoo. Anong kanyon? Totoo, hindi yung mga may kinakampihan ka. Yun yung balita Di ba? Yung mga vlogger nyo naman din, kampi kay Digong yung mga vlogger nyo, kampi kay Duterte, ba't nagreklamo ka dito? Ba't isisiksik mo yung sarili mo dito? Bakit hindi ka sumiksik doon sa mga kakampi ninyo? Diba? Tapos punta ka dito, sabi ng mga vlogger namin, ganito daw, lalaya na daw si Duterte. Dito muna kami sa Maynila, bahala kayo dyan mga DDS. Ayan. Di ba? Para magkaroon ka ng napakalalaking bolt ako meron dito, pero maliit lang mga kababayan. Ganyan lang. Yan. Ang nakalagay lang po 1,000 piso, mga bossing. Hindi, para magkaroon ka ng ganyang pagkalalaking mga bolt ibig sabihin, mga tinatago ka. May mga importante na hindi dapat manakaw. Hindi, baka pwede naman sabihin na baka mga dokumento, importanteng papeles, pwede din yun. Di ba? Obra din yun. Diyan namin inilalagay yung mga importanteng mga papeles, diyan namin inilalagay yung mga dokumento na hindi pwedeng mawala. Dahil po, syempre, kapag ka po ang bolt, mga kababayan, is nasusunog yung pasilidad, yung bolt po nandyan pa din po, mga bossing. Hindi po masusunog ang loob niya. Pwedeng yun. Di ba? Pwede din pera. Pwede din pong mga beng-beng. At kung ano-ano pang importante na pwedeng ilagay dyan. At ito pa po ang nakita ni Yorme, mga kababayan. Simut daw po ang loob ng tanggapan ng Office of the Mayor. Ayan nandun lungsod ng Maynila. Babalik na naman siguro mga kababayan yung weekly ni Yorme na 'di ba kapag kayo may mga nahuhuling snatcher tapos naka-live sila, tapos yung snatcher naman nakatakip naman yung muka kung gusto nilang magtakip, yung iba naman kita yung muka, siguro babalik na yung weekly nilang ganon. Yan walang laman, no? Siguro mga muebles naman at mga kagamitan naman ni Hani Lacuna yung nandoon. Pero kung nagreklamo si Yorme, ibig sabihin, iniwanan niya yan ng may laman na pag-aari ng City Hall ng Maynila. Sabi ni Nelly Aguilar, biglang isiningit na sayang yung tinta ng ballpen ko kay Robin Padilla. Robin Duterte. Di ba? Tuloy. Ayan empty. Walang laman
Umpisa na naman ito ng paglilinis ng Maynila. Hindi, yun naman ang totoo mga kababayan. No? Nung panahon ho ni Hani Lacuna, dumumi ho eh. Dumumi. Hindi kagaya nung kay Yorme, malinis. Talagang mayat maya po binobomba ng tubig ho mga kababayan. O game, yan muna yung pahinga natin mga bossing. Ngayon ho, saan na tayo dito? Dumako na po tayo mga kababayan kay... Sandali lang. Sino yung susunod? Titignan ko lang. O, dito. Kay Risa Ontiveros, mga boss chief amo, sir. Kay Risa Ontiveros, mga kababayan. Naku po, eto. Natatandaan niyo po ba yung balita? Eto ha! Balita ng Newswatch Plus PH yan. O, hindi ako nagbabalita ng sarili kong balita at hindi naman ako gumagawa ng fake news. Baka sabihin, bias na naman ako. O eto, may ihaharap na mga ebidensya, ihaharap na mga patunay na hindi totoong binayaran ni Senadora Risa Ontiveros yung mga testigo po, mga bossing. Sabi dito ng Newswatch Plus PH, Manila, relative of the missing cockfighting receipt contradicting whistleblower. Ito ba yun? Morillo, ito. Senator Risa Ontiveros. Iba kasi itong nandito. Bakit iba yung napindot ko pala? Mamaya to. O, alisin ko muna. Kaya naman pala iba yung binabasa ko eh. Eto. Sabi ko parang iba yata yung binabasa ko. O, yan. Sabi dito, Newswatch Plus PH. Look, Senator Risa Ontiveros present resibo. In Tagalog, resibo. Receipts contradicting whistleblower Michael Morillo claims that he was coerced into testifying against detained religious leader Apollo Kibuloy. Kibuloyski naman ho tayo, mga kababayan. Ayan. No? January 28, 2024, merong email, sa email ho, mga kababayan, mga boss chief amo, sir, malabo hong matanggal yan, mabura o ano. Nandyan ho, maiiwan po yan. Nakasulat dito, Dear Senator Risa Ontiveros, I am Mike. Inag-email sila kay Senadora. I am Mike, also an ex-worker of Kibuloy's church. I was also one of those who were hurt, no? Slap, sinampal, hit on the head, binatukan. Aba, manyuyupa din ho ba si Kibuloy? Hindi, bigla ko tanong lang ho yun ha mga kababayan. Kasi nahinto ako, ngayon ko lang nakita, akala ko kapag yung mga